Hi guys! So, eto na naman ako. Siyempre, late upload na naman ulit. So, i-share ko lang sa inyo ang aming journey nung paubalik kami dito sa Belgium. So, from Castellan, France to Brussels, Belgium ay nag-drive si Francis ng 1,036 kilometers and na-drive niya yun na within 12 hours. So, hindi kasama yung mga stopover namin doon pag magpapagasolin, pag mag-CCR, ganyan, tapos pagkakain. So, syempre, sa likod ako umuupo sa harap si Tristan kasi ginaguide niya sa map si Francis. So, ayan, natulog lang din ako natulog sa biyahe. Dahil bago kami umuwi, nagkasakit pa ako nung gabi. Sumakit tiyan ko. Basta nagkasakit ako, hindi maganda yung pakiramdam ko, so hindi ako nakatulog halos nung gabing yon. Kaya ayan, sa biyahe bumawi na lang ako ng tulog. So ayan, nakaka 300 kilometers na kami, 700 plus na lang dyan. So ayan, naglalaro-laro lang kami ni Coco kasi nasa tabi ko siya. Kasi pag nilagay siya sa ibabaw nung mga damit, dumudulas yung cage niya. Tapos natatapon yung tubig niya, laging na-empty. Kaya ibinaba ko na lang siya sa tabi ko para makaidlip din ako. Hindi ko siya iisipin kung madudulas ba or matapon ba yung tubig niya. So, ayan. Tapos niya, natulog lang ulit ako. Tapos, ayan na. Drive pa rin, continue lang ng continue. Oh my God, ang sakit sa wet packs niyang ganyang biyahe. So, ayan, first stop namin. Kasi kami umalis ng Castellan, France, mga around 5:30 ganyan. So, nag-stop kami mga 10, magte-10 na. Almost 4 hours na nagda-drive si Francis niyan. So, ayan, si Francis na rin yung nag-prepare niyang mga baon namin. Siya na rin yung nagluto, nagpalaman ng tinapay. So, ayan, kain lang kami dyan. Actually, gas station yan. Marami namang ganun na nadadaanan dito. Yung gas station, meron na siyang restaurant, may convenience store na, tapos may mga tables na siya na pwede kayong kumain, ganyan. So, ayan, meron din kaming melon kasi sa Castellan France, parang specialty nila ang melon din. Super tamis. Kaya, ayan, bumili si Francis nun. Tapos, may natirang kalahati. Binaon na lang din namin. In-slice na rin niya. So, ayan, tas nagtimpla na rin ng kape. May sarili rin kaming baong kape para less gastos at saka less pila-pila pa sa mga convenience store. Kasi since vacation month dito sa Europe, marami talagang mga nagbabakasyon tapos maraming nag-stop over. So, mas less pila, diretso ng kain, diretso ng upo, ganyan. So, ayan, kasama pa rin namin sa pagkain si Coco. Syempre, para makaano rin siya ng sariwang hangin kasi nasa loob lang siya ng kotse. Ayan, diba? Nilagyan na ulit ng tubig yung lagayan niya kasi nga natatapon. So, ayan, dyan lang kami niya papahangin, nagpapahinga, nag-i-stretching dahil nga sa kotse mga nakaupo lang. Believe nga rin ako kay Francis kasi kami ni Tristan parang nakailang position na kami, nakailang palit na kami ng position, pero siya wala lang, parang hindi siya tinatabla ng ngalay, ng pagod, ganun, basta naa-amaze ako sa kanya. Ayan, syempre talent ni Coco yan, yung kumagat-kagat sa ilong. Favorite niya yung ilong ni Francis. Pero pag yung ilong ko nilalagay ko, ayaw. Ayaw niyang kagatin. Parang wala naman daw siyang nafe-feel. Char. So, ayan, biyahe na ulit kami. Siyempre, tulog ulit. Hindi naman kami nagsasabay ni Tristan matulog. Pag ako natutulog, gising siya. Kasi siyempre, kailangan din ng kausap ni Francis dahil malayo ang biyahe nga, no? So, ayan. Kaya pagka tulog ako, gising siya. Tapos pagising ko naman, siya naman yung patutulugin ko para ako naman yung kakausap kay Francis ay nakaka 500
Ay 500 plus kilometers na kami kasi 500 na lang yung natitira. So, ayan pakita ko lang din yung mga nadadaanan naming view. Mostly ganyan yung mga view talaga. So, ayan, ako ang gising, si Tristan ang tulog that time. Ayan, haggard ng face kasi hindi ako talaga naligo bago umalis dahil nga ang sama nga ng pakiramdam ko nung sabi ko pag dating na lang namin sa bahay, tsaka na lang ako maliligo. So, ayan, after 4 hours, nagpagasolina na ulit kami. Tapos, bumili na lang din ako ng take-out na rice sa convenience store. Kinain na lang din namin sa kotse. Tapos, malapit na rin kasi kami sa borders ng Belgium. Kaya, yan, thanks God. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!